beyond the AFP's capability. Because mass organizations are non-combatant components of the CPP. They are non-combatant. Therefore, the AFP is outrightly admitting it is beyond the capability of the military organization to combat non-combatant, no? And seeking assistance of other agencies, other sectors as well. Kasama kayo doon. How do we address? Because that mass organization, kaya sila naging mass organization ng CPP and KNDF dahil nabago yung kanilang behavior. Naging rebelde. And that behavior has to be changed. Sadly, yung iba, nung nagkaroon ng desire to change behavior, nabuhuli na. Sinuwerte si Alma, no? Na-capture siya. Nung mag-change yung kanyang behavior, captive na siya. Pero, unfortunate doon sa isang recently namatay ng isang FR, di sa FR, namatay ng isang rebelde, nag-signify na siya ng desire to surrender, no? Kasi nag-change na yung behavior na, bigla namang na sama sa encounter, namatay tuloy. No? So, kung napaaga sana yung kanyang behavioral change, no? Hindi siya nasama sa namatay. Now, anyway, to continue, no? Allow me now to give you, allow me now to dissect the multidimensional, yung mismong local communist terrorist group na nakafocus sa level ng guerrilla front. Ano ba ang guerrilla front? Ito, sa lahat ng siguro kung sino nakaka-attend sa inyo ng RPOC meeting, Peace and Order Council meeting, no, ang palaging nire-report status ng guerrilla front. No, bakit kaya? Because the guerrilla front is the object of the NTF-LCAC's holistic multidimensional campaign. Yun ang focus. Yun yung body. Guerrilla front has become the baseline for measuring effectiveness. Kaya pag binilang from 89 guerrilla front, ngayon 7 guerrilla front, ano ba yung sabihin ng guerrilla front? Now, para maintindihan niyo yung guerrilla front, I will dissect it by presenting the components of a CTG or Communist Terrorist Group guerrilla front. This was taken from captured documents and disclosure of whistleblowers. Whistleblowers. Alma Gavin is a whistleblower. Why? Because he came from inside and disclose niya ang nangyari sa group. Every guerrilla front has 3 basic components. And the first component is the guerrilla front committee. That committee is the core leadership of 7 to 15 people called the Executive Committee or Committee Tagapagpakanag. Ang leader niyan ay tinatawag na secretary. Kaya sabing secretary, hindi yung secretary sa ating normal na connotation ng taga-distan. Sulat sa pag sinabi mo kasing secretary sa kalupunan ng CPP-NPA, malaki ang role ng secretary. Secretary ng session ng agenda, secretary take note, secretary nagsasummarize na napag-usapan. Pag nag-meeting ulit, si secretary ulit magsasabi, ikaw na pag-usapan natin. Ano na yung So, conference leader is the secretary. In effect, yung secretary ang pinuno ng Guerrilla Front Committee. The members are members of the Communist Party of the Philippines, not just members of the Armado NPA. Yes, they are Armado, so therefore they are combatants. 7 to 15 combatants. Yan na yung pinaka-core ng isang Guerrilla Front Committee. The second component is the Front Operational Command. So ito naman yung kung nag-ROTC kayo, nag-CAT kayo, ito yung formation.
yung platoon, yung squad, yung platoon, yung company. Now, ang Front Operational Command is headed by a CO, Commanding Officer. So, pag nakakarinig kayo ng CO, Secretary, magkaiba yun. Yung Secretary, siya ang political leader, pinuno ng 7 to 15 ex-com member. Yung CO, siya yung commander ng formation, either it be a platoon, a squad, or a company. Per table of organization ng CPP-NPA, meron po silang table of organization. Ang isang platoon ng NPA ay 36. Ang isang company ay 3 platoon, so 36 times 3. Ang isang platoon ay 3 squad, so kada squad ay may 10. May squad leader, ang nag-iisa ay squad leader. 3 squad, so 33, plus yung CO ng platoon, yung vice CO ng platoon, at saka yung political officer, 36. Yun po yung eksaktong table of organization. So, pag titignan nyo, may table of organization na. Yes, because the CPP-NPA is a doctrinal organization. It is a conventional organization, contrary to belief that it is unconventional. It is very conventional. At lahat ng kanilang ginagawa ay step by step, hakbang-hakbang. No? Kapag alam natin yung hakbang na kanilang gagawin, mahuhulaan mo sana kung anong kanilang next move. Unfortunately, every one of us, even the military, inihaya ko yung battalion commander, maten, no? Para makinig din. Even the military, look at the NPA as unconventional. Pag sinabi mong walang unconventional, walang convention. Bara-bara lang. Ang NPA may convention, may doktrina, may manual. Yung mga manual na yun, nakakapture namin, hindi lang na-expose sa inyo. Pero nung ako yung brigade commander sa Bukid, pag may captured document, tatawagin ko yung media. Kayo nang bahalang magbasa niyan, ibalik niyo na lang sa akin. Naaladlad ko yan lahat. Okay na, may makita kayong pangalan ng mayor niya, governor, na tumatanggap na ano, bahala na kayo dyan. Ayun, na-capture namin yan. O, minsan sa mismong encounter site, dadalhin ko yung media doon, helicopter. O, diyan, daming dokumento, mamulit na kayo, huwag nyo lang iuwi. Nung una nyo ng picture, bahala kayo dyan. Basahin nyo. So, naitatago kasi ng matagal na panahon na conventional ang NPA. So, akala ng lahat ng conventional. Dahil doon, dahil sa mali akala na ang conventional, hindi inisip kung ano ang kanilang convention. Na kung alam sana natin yung convention, ang daling talunin. Kasi alam mo na yung susunod na predictable nga eh. O ngayon, ilalabas ko yun. Para alam nyo na rin kung paano sila kontrahin later on. Ngayon, ilalabas ko to. So, 36 ang isang platoon. Pagka tinanong mo ang isang guerrilla front operational command, pag sinabing guerrilla front, ang tawag nila sa formation nila, horizontal formation. Kung may horizontal, ibig sabihin, may vertical. Di ba? So, ano yung horizontal? Ano yung vertical? Ang horizontal formation, nakaganyan, di ba? Bakit tinawag na ang front operational command ng isang guerrilla front na horizontal? Kasi, that designation explains the role of that unit. So it is a specific NPA unit in charge for spreading influence. Magpakalat ng influensya, palawakin ng influensya sa isang designated na area, kaya horizontal. So ang tawag sa kanya, unit gawain masa. Ang trabaho niya, baguhin ang behavior ng mga nasa komunidad para magalit sa gobyerno at eventually mag-join ng rebelde. Pag galit na sa gobyerno, madali na siyang ma-recruit. Ang strategy ginagamit ay tinatawag na agitate, organize, mobilize. Bakit ganon? Human nature. Human nature. Mas madaling ma-organize ang taong galit. Kung hindi sila galit, mahirap ma-organize. Bakit nagagalit ng isang tao? Pag
meron siyang nararamdaman undesirable. Pag meron siyang gustong pakuha na hindi niya makukuha. Katulad ng bagong panganak na sanggol. It's human nature. Paglabas ng sanggol, gusto niyang dumede, hindi mo pinagbigyan, iiyak siya, galit. Di ba? Ganon yung human nature. So, ini-exploit yung mga taong maraming undesirable na nararamdaman para galitin at madaling ma-organize. Pag na-organize, magaling na silang immobilize. Kasi may leader, may sub-leaders. Pag immobilize mo, mas madali. That strategy is the strategy of Mao Zedong adopted by Joma Sison, AOM. Sometimes they call it arouse, organize, mobilize. Kaya lang ayaw gamitin yung arouse kasi. Iba yun. Okay pa naman ako. Balik tayo. Para matandaan nyo. Anyway, the third component is areang kinikilusan. Now, ito ang pinaka-importante sa isang front operational command. Katulad ng Army, Police, no, merong AOR ang bawat guerrilla front. Ang tawag nila, area kinikilusan. Ang sundalo police, AOR. Again, it is a conventional term for the CPP and DHL. Yung area kinikilusan, dinedesignate, pinag-uusapan ng committee tagapagpaganap, ng guerrilla front committee, saan ang magiging area kinikilusan nitong front operational command nitong formation. Doon lang sila. Pinag-uusapan yan. Ang nasa kaisipan, parang insurance company, no, saan ka magbebenta ng insurance mo. Ang gagamitin yung mga galing sa sales stock. Yun yung kanilang magiging cadre. So, pinaplano yun, pag-uusapan yun. Regular ang assessment, sinasabi ko na rin, sa barrio na ito, diyan ka mag-uumpisa. First platoon, diyan. Second platoon, diyan. Third platoon dito. Yung area ng first platoon, yan lang ang area mo, hindi ka pwedeng tumawid. Area ng second platoon, hindi ka pwedeng tumawid. Diyan ka lang. Third platoon, diyan ka lang. Kung tatawid ka, kailangan magpaalam. Pag hindi ka nagpaalam, madi-disciplinary action ka. DA. Hindi rin alam ng lahat ng sundalo yun. Kapag ka nawala dito, ang assumption tumawid. Hindi nila alam nagtatago lang doon kasi hindi siya pwedeng tumawid. Kasi meron siyang designated na area kinikilusan. Tama ba? Alma? Yeah. Kung batang dati yan, ngayon hindi na. Kaya alam niya yan. So, itong area kinikilusan, nandyan yung mga nire-recruit na sibilyan. Ang nare-recruit dyan na sibilyan, nagiging member ng sa Luzon ang tawag, ganap na samahang masa. Sa Mindanao ang tawag, higpit na organisasyong masa. Dito kaya sa Eastern Visayas. Hulus na asosasyong masa. Or HAM. Noong una hindi ko naintindihan. Yun pala ang waray ng higpit na organisasyong masa. Home sa Mindanao, GSM sa Luzon, HAM dito sa Eastern Visayas. So kung makikita nyo, GSM, home, HAM, nationwide, pagdating sa Ilocos, ibang dialect, pero same meaning. So, because it is doctrinal, nationwide is one and the same. The objective of front operational command, horizontal, is makapagbuo ng ganap na samahang masa. So, ipapaliwanag ko lalo yan later on, and I will be helped by kung paano ba nangyayari na nabubuo. Now, what is significant to this one? Non-combatant yung nasa loob ng area kinikilusan. Yung 1 and 2, combatant. Yung 1 and 2, ina-address ng AFP. Yung number 3, sino mag-a-address? Pag in-address ng AFP yan in combat, the AFP will be violating international humanitarian law for subjecting civilians into combat operation. Pero mamaya papaliwanag ko ano ang ginawa ng AFP para maging IHL compliant. Now, most significant of these three,
the biggest component of a guerrilla cult is the number 3. Oh. Kasi kada baryo, kada sityo, kada puro, nagre-recruit ng magiging member ng Hulpos na Asosasyong Mata. Maliit lang yung number 1, 5 to 7 to 15. Yung number 2, isang platoon of 36. Yung number 3, 200, 300, 400, depende sa laki ng area. Now, nung dinons yung regional, yung Task Force ELCA, holistic campaign, the target is the biggest component. And it was done by the AFP through CSP and the LGUs through the RCSP. So, kaya ang naging initial success ng CSP was the clearing of influence, CTG influence communities. Isa-isang nabungkag yung mga hulpos na asosasyong masa na enlighten sila through dialogue, through pinakinggan kung ano ba yung mga issues, yung undesirable social condition doon. And then pumasok yung mga intervention. Napakaraming interventions, no? Tumaas masyado ang expectations. The problem now is how to manage that expectation. And they are becoming vulnerable again kapag hindi natin na-manage yung expectation.